Magandang oras mga kababayan, mga card lover, mga ka-golden boy. Meron tayong bigyan ng reaction dito. Ito yung pagtatago ngayon ni itong Harry Roque, kung saan sa Netherlands pala ay itinakwil na ito, tinataboy na ito ng the Netherlands. Kaya yung kanyang mga vlog na okay lang daw dahil nag-apply siya ng asylum, ay meron siyang protection sa Netherlands, maling-mali pala yan. Palabas niya lang yan. Sa loob ng kanyang kaloob-looban ni Harry Roque ay umiiyak siya at nagdurugo yung kanyang puso. At talagang stress na stress siya. Ngayon binabaliktad niya King of Denial Mana kay digong. Pero kapag nakulong yan ay lalambot yan. Ngayon ay meron na siyang red notice sa Interpol, si Harry Roque. Kaya ang nakakaalam talaga nito, of course, ang mga kawani sa ating gobyerno, lalo na sa itong Bureau of Immigration, yung Bureau of Immigration ng Pilipinas, ang nakakaalam niyan kung nasaan na ngayon si Harry Roque. Kasi madali na lang ngayon na tayo online na lahat Kaya madaling i-trace ang travel ni Harry Roque kung gumagamit siya ng passport. Pero may nagsasabi 2 passport daw yan Kaya yung isang passport, close na yon, hindi na magagamit. Meron pa daw isa yan mukhang nag-alias, merong alias yan. Okay, so ito ang ating magandang si Claire Castro para sa karagdagang impormasyon ng mga whereabouts nitong Harry Roque. Pangalawa, titignan din nila yung visa kung meron kayong visa need. Halimbawa, travel nga ho kayo sa Korea or sa Japan, kailangan po ng Philippine passport holders ng visas. So, check nila yung validity niyan at nagagawa po ng sarili mga sistema ang mga bansa na involved. So, in Mr. Roque's case, every time he has an interaction with authorities, say for example, the police in the Schengen states, pati na rin po sa mga airline, doon mismo, makukumpirma nila na invalid na po yung passport niya kung na-invalidate nga ito ng DFA. What if ang isang tao ay dual passport holder kasi Ayan. may dual. So, may papakita ako sa inyo. Okay. So, lumalabas dito, mga clear, yung DFA mismo, kinonfirm yung cancellation ng passport. Ayan, so kansilado talaga ang passport. Kansilado. Ang tanong nitong isang reporter ay kung paano kung dalawa ang passport, di ba? Okay, patuloy tayo sa kanilang talakayan. Ni Attorney Harry Roque. So, in other words, makikita na yan, pag in-scan yan, katulad na sinasabi, doon pa lang pag nag-check-in ka pa lang, di ba? Makikita na doon sa kanilang sistema. Okay. Kasi i-scan daw yung passport. Kung canceled yung iyong passport. So, kung dito mga ka-clear, kinonfirm ng DFA the cancellation of passports of Harry Roque and 4 others. So, lilitaw na to pag in-scan. Ito pala yung mga kasama ni Harry Roque na ng passport. Yung kansilado ng mga passport. Si Herminio pala tong pangalan ni Harry Roque. Pahari-hari pa Hari bakla Herminio pala pangalan mo Antik pala yung pangalan mo Yung Catherine Cassandra Ong, kasama ito ni Roque sa Pugo Kasi si Roque ang legal ng Pugo. Siya ang pinaka mataas na legal na attorney ng Pugo. Kaya maraming pera si Roque, kaya kaya niyang maglibot sa Pilipinas. Catherine Cassandra Ong, ganun din, maraming pera din yan. Dahil sa malaking posisyon sa Pugo. Ronilyn Baterna, nagtago na rin pala to. Mercedes Macabasa. Hindi ko ganong to si Mercedes Itong Baterna, sikat yan noon. Dennis Cunanan, ito si Dennis Cunanan din, 5 pala sila. So lahat ito nagtatago sa iba't ibang bansa. Iba ka magkasama ang mga yan Kasi parehong taga-Pugo. Ay nako, ganun talaga kapag nagkasala, ay wag na magtago. Kasi sa panahon ngayon, madali kang matagpuan Kung magtago ka ngayon, ay piliin mo doon ka sa pinakamasukal na bundok at gubat, magtago. Kasi kung nasa grid ka, nasa syudad, madali kang matrace kasi mayroong mga CCTV. Kung bibili ka sa grocery, makikita ka, di ba? At kung sasakay ka ng eroplano, matrace kung saan ang departure at arrival. Di ba? Kasi computerized lahat.
Kaya kung magtago ka, katulad kay Bato at yung isang general sa Bantag ba yun? Magaling magtago kasi nasa bundok, nasa mga kuweba, sa mga underground bunker tunnel. Yun din yung ginawa ni Bato eh. Hindi nagtatago si Bato sa syudad. Merong underground bunker yan na pinagawa sigurado. Okay, balik tayo kay Claire Castro. Ang video nga pala ay courtesy ng Batas with Attorney Claire Castro. Di ba? Lilitaw na to. At ngayon, mga ka-clear, lumalabas kasi na siguro binibigyan lang ng time dahil merong medical certificate na unfit to travel, pero the way I see it, nag-decide na ang Unfit bansang ha? Netherlands na hindi na doon dinggin yung petition for asylum. Kasi nag-decide na eh. Meron ng doktor ang Netherlands, no? Na fit to fly siya. Yung airlines lang, yung staff lang ng airlines na sinabing, sige, wag muna kasi may medical certificates kang dalawa na unfit ka to fly. Although yung Netherlands, yung bansang Netherlands, sinabing, fit ka to fly. Diba? Nagkaroon lang ng contradiction eh. Pero siguro, for safety, diba, mas panabuti na lang nila na wag na muna paliparin. Pero, I think, may decision ng Netherlands na go to Vienna. Doon na. Diba? Doon muna ituloy ang iyong asylum, pagiging asylum seeker mo. Now, mga ka-clear. Ay, pinasa pala itong si Rocky from Netherlands, di ba? Nag-apply doon si Rocky. Inayawan na ng Netherlands Kick out na pala. Pinalipad papuntang Vienna. Kaya pala, yung last na nadinig natin, papuntang Vienna si Rocky. At doon naman siya mag-a-apply ng asylum. Nako. Mukhang kapag nabalitaan ng Vienna, di ba? Through Department of Foreign Affairs natin, DFA. Kapag sinulatan ang DFA ng Vienna ng Pilipinas, na yung si Roque Pugante, ganun din, hindi ma-approve yung kanyang asylum, mga kababayan. Kaya, wala. Mangyayari kay Roque ay mahuli din ito. Hindi magtatagal. Palagay ko, isang buwan lang ay mahuli na yan ng Interpol. Mga card lover, mga kababayan. Kaya mabawasan na ang mga galamay ni Digong. Isa ito sa mga ingay na galamay ni Digong eh. At sana yung babae na kaibigan niya, 'di ba, yung di Antipara na malaki. Ang ingay-ingay, 'di ba? Bakit kaya hindi mahuhuli 'yun? Protected kasi ng batas ng Amerika 'yun eh. Kasi yun ay isang American citizen Kaya ingay ng ingay lang siya doon. Pero siguro kung si PBBM ang tatawag kay Donald Trump, ay kayang hulihin yan. Yung babae. Okay, balik tayo kay Claire Castro. Okay? Ang problema nito, gaano ba kadali makakuha ng gaano ba kadali mag-grant ang iyong petition sa pagkuha ng asylum, no? Kung ikaw asylum seeker, mag-grant ba siya sa bansang Austria? Ganun ba kadali ito? Tingnan natin mga clear latest Okay, although it's April 27, 2016, ito yung nakita ko. Sige nga. Gano, kasi baka isipin, madali, or mahirap. Kung gano baka istrikto. Migrant crisis, that's April 27, 2016. Austria passes controversial new asylum law. Ito pa kaya ang nananig sa kanya. Austria has passed a controversial law that restricts the right of asylum and allows most claimants to be rejected directly at the border. So tingnan ko lang kung ganito pa rin kasi that's 2016 eh. Tingnan natin. Kung ano pa ang mga requirements nila. Ito ang requirements ng Austria, ng Vienna, ay sawar ito sa giyera. Kapag ikaw ay, ang lugar mo ay merong giyera, sa border pa lamang ay hindi napapasukin daw 2016 pala ito na batas. So yung mga asylum seeker na nagkaroon ng giyera ang kanilang mga lugar, hindi na tinatanggap ng Vienna since 2016. Ewan ko lang dito sa kaso ni Roque. Kasi hindi naman siya political persecuted sa Pilipinas, di ba? Sabi ni Harry Roque ay sa application niya ay political persecuted daw siya.
Persecuted ba siya? Illegal siya na attorney ng Pogo eh. Paano na persecute siya? Kaya nga siya lumayas, takot siya eh. Ganon talaga sila, maingay sila. Katulad ni Bato, maingay muna, ngayon tumahimik na. Itong si Harry Roque ay tatahimik din yan, mga ka-art lover, mga ka-golden boy. Okay, so ano nga bang bagong batas ngayon ng Austria? Well, atin balikan si Attorney Castro. Ayan, oo ganun pa rin mga ka-clear. Austria has notably adopted a restrictive and stringent policy towards asylum seekers in recent years, implementing numerous legal and procedural changes to reduce the number of applications and expedite deportations. Ayan, so walang nangyari sa kay Roque. Sa pagsipa ng Netherlands kay Roque na, sige, punta ka doon sa Austria, sa Vienna. Doon ka hihingi ng asylum dahil sa dito sa Netherlands ay kitang-kita ka eh, na ikaw ay alalay ni Digong. Si Digong ay nasa Hague, Netherlands. Kaya bistado ang standing ni Roque sa Netherlands. Kaya pinapunta siya na mismo ng Netherlands na doon ka na mag-apply sa Austria. Which is ang Austria pala ngayon ay mahigpit sa mga asylum seeker. At hindi basta-basta tumanggap. Wala na. Mati na. Checkmate. Checkmate na si Harry Roque, mga kababayan, mga ka-art lover, mga ka-golden boy. Kaya unti-unti nang nalulusaw ang pwersa ni Digong. Diba? Mawala na yang si Bungo, si Bato, sino bang susunod? Yung maingay na babae, diba, na piatos-piatos. Mawala din si Harry Roque, so 4 na. Yung Robin Padilla naman ay tatahimik yan kapag wala na yan eh. Kapag nawala na si Bungo at saka si Bato, tatahimik na yan si Robin Ood kasi magagalit yung asawa niya, yung magandang Mariel. Di ba magagalit yun na, uy, wag mo nang mawalan tayo ng pera niyan kapag nag-loyal ka pa kay Digong, wala na eh. Di ba? Kung anong iutos ni Mariel sa kanya, ayun ang susundin niya, palagay ko. Dahil mahal niya eh. Okay, so anong masasabi niyo dito sa asylum seeker na si Dugong? Dugong sabi noon eh. Itong si Harry Roque, butanting pala, butanting sa kadugong. Tatanggapin kaya ito sa Austria? Ang kanyang asylum? Mukhang hindi, no? Paki-comment na lang mga kababayan, mga ka-art lover, kung anong masasabi niyo. Kailan kaya mahuhuli si Roque at madala sa Pilipinas? Kayo nang bahalang magkomento. Ako'y magpapaalam na maraming salamat. Peace and love, not war. Hanggang sa muli, paalam.